sa pagkamatay ng Ateneo de Manila basketball athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng kanilang training noong June 8 sa Aurora, nilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang listahan ng mga taong nais nilang panagutin. Inirekomenda ng CIDG sa Department of Justice na sampahan ng reklamo ang nag-resign na head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang ang iba pang mga coach, mga student manager, physical therapist, at mga utility o ball boy. Ang inirekomendang asunto, paglabag sa Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Sa Section 14A ng naturang batas, may pananagutang kriminal ang sino mang aktwal na nagplano o lumahok sa hazing kung nagresulta ito sa pagkamatay. Dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. May 3 elementong bubuo sa Anti-Hazing Act. Una, physical o psychological suffering. The victims are exposed to hazardous open sea environment characterized by rip currents, strong waves, and varying sea depths. This one is very clear as there is the presence of death of 2 individuals. This is a clear case of physical suffering under the law. Pangalawa, ito ay prerequisite para matanggap o magpatuloy ang pagiging miyembro ng isang organisasyon. 20 athletes were present during the activity, but that only 17 would eventually be in that final list submitted to the UAAP. Meaning there would be 3 members eliminated, and it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or as a requirement for entrance into that list. At pangatlo, ang pisikal na aktibidad na pinagawa sa mga student athletes. Itinuloy pa rin daw ang aktibidad kahit nagpahayag ang 5 sa mga manlalaro na hindi sila marunong lumangoy. Tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. Mahirap dito ang paano mo tuturuan ng hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Ayon kay Secretary Remulla, maaari raw sanang naiwasan ang trahedya dahil lumalabas sa investigasyon ng CIDG na noong 2016 ay may kapareho na ring team building activity na nangyari na inorganisa si Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team kung saan may muntikan na rin daw malunod. Binasa ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kwento ng 2 dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles. My teammates G-Boy Babylonia and Ike Chibuse nearly drowned at the seawater due to panic because G-Boy was unable to swim. I personally experienced an untoward incident to the point that I almost drowned and gave up. Biglang may natapakan siyang uneven service at hinila siya at muntik siyang malunod. Sumisigaw siya ng tulong. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga pinasasampahan ng reklamo. Hindi rin daw inaalis ng mga investigador ang posibilidad na madagdagan ang ikakaso at makakasuhan sa insidente. Walang kasamang opisyal ng universidad sa rekomendasyon ng CIDG. Pero sabi rin ni Remulla na hindi pa sila tuluyang absuelto sa kaso. We are just looking into the criminal aspect. But definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the 2 individuals. Sinabi naman ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon, patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa trahedya at kumpiyansa silang matitimbang ng patas ang lahat ng detalye ng insidente sa pamamagitan ng tamang proseso. Pinaninindigan din ng Ateneo ang commitment nito para isulong ang accountability at kapakanan ng kanilang mga estudyante habang patuloy na pinalalakas ang mga reformang ipinatutupad nila para hindi na maulit ang trahedya. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., sinibak ang Provincial Director ng Aurora na si Police Colonel Percival Pineda. The Provincial Director of Aurora Province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.